Pwisit! Ano ba ito nakahain, Haida? Tuyot sinangag na naman. Nasaan ang itlog? Wala naman kasi tayong budget ngayon. Kaya yan na lang muna ang ulam natin. Mahina ang benta kahapon sa tindahan eh. Pagtiyagaan na muna natin yung tuyo. Bawi na lang kapag nakadami ng benta. Bakit? Ubus na kagad yung binigay kong pera sa'yo. Kakabigay ko lang ng 1,000 sa'yo at sabi ko ipagkasyain mo yon sa loob ng 2 linggo, di ba? Nasaan na? Ano naman ba ang pinagbibili mo? Punyemas ka. Hindi ka talaga marunong mag-budget eh. Wala eh. Nabili ko na yun ng bigas at saka konting tuyo. Hindi naman kasi talaga kakasya ang 1,000. Aba, napakahirap nun i-budget, Rigor. 2 linggo kakasya ba yun? Kaya nga dinadagdagan ko na lang na galing sa kita ng tindahan. Kaso nga matumal ngayon eh. Kaya medyo nagigipit talaga tayo. Nagigipit. Palusot mo lang yan eh. Sabihin mo, inuuna mo ang luho mo. Abay, kailan lang nakita kong may dumating na parcel dito ah. Hindi naman sa akin yun eh. Kay Stella ang parcel na yun. Gagamitin daw niya sa project niya. Yan lang nga ba sinasabi ko? Napunta na naman dyan sa bastarda mong anak ang perang pinaghirapan ko. Tapos ano? Papalamunin mo lang ako ng tuyo? Ako nagpapakapagod magtrabaho dito. Visit talaga buhay to. Ang hirap na may palamunin at walang pakinabang sa bahay. Aba teka, sandali lang po. Hindi niyo po pera ang pinambayad ko sa parcel na yon. Galing po yun sa ambagan namin magkakaklase para sa project. Kaya nga naman, Rigor. Hindi naman siya sa akin humihingi ng pera para doon. Yan! Kampihan na naman kayo mag-ina. Ako na naman ang talo. Nagsasabi lang naman po kasi ako ng totoo. Banat kasi kayo ng banat eh. 1,000 lang naman ang binigay nyo. Ikaw kaya mag-budget para malaman mo kung sapat ba o kulang ang binibigay mong pera. Si Mama hindi naman siya magician para pagkasyain niya yun. Sa taas ba naman ng mga bilihin ngayon? Paano niya mapagkakasya ang 1,000 sa 4 na miyembro ng pamilya at sa loob ba ng 2 linggo? Abat, sumasagot ka pang palamunin ka. Bastos kang bata ka. Wala kang karapatang taasan ako ng boses sa pamamahay na to ha? Bakit to? Kay Mama naman po nakapangalan tong bahay ah. Nakikitira ka lang din naman dito. Kaya wag kang umastang hari. Punyemas to ha? Gusto mong basagin ko yung uso mo? Wala akong pakialam kung kaninong bahay to. Asawa ako ng nanay mo. Tama na yan, tama na. Nasa harap kayo ng hapagkainan. Huwag naman ganyan. Baka lalong magtampo ang grasya sa mga ginagawa ninyo. Nagsasabi lang naman po kasi ako ng totoo, Ma. Stella, tumigil ka na. Hindi ko na nagugustuhan ang tabas ng dila mo. Ayoko nang ginaganyan mo ang amain mo. Hindi kita pinalaking ganyan. Ayoko ng bastos sa pamamahay na ito. Ha? Ayaw mo ng bastos? Inasawa mo pa nga. Ba't sumusobra ka na? Ha? Huwag na, Rigor. Huwag mo nasaktan ng bata. Ako nang bahala sa kanya. Halika nga rito, Stella. Sinampal mo ako, Ma. Dahil nagsasabi ako ng totoo. Sinampal kita dahil sumusobra ka na. Umalis ka na nga sa paningin ko. Pumasok ka na sa kwarto mo kung ayaw mong ako mismo ang magpanaya sa'yo. Dapat lang sa'yo yan. Wala kang kwentang anak. Swerte mo nga eh. Pinapatira pa kita dito eh. Kahit wala kang silbi. Kundi lang dahil sa nanay mo, matagal na kitang sinipa palabas. Yan, boba kasi. Epal, ang daming alam. Anong sabi mo, Tonton? Hindi tama yung pinagsasabihan mo ako ng ganyan, ha? Tumigil ka na dyan, Stella. Ma, bakit ako ang pinapatahimik mo? Di ba dapat si Tonton? Kasi hindi tama na pagsalitaan niya ako ng ganon. Ikaw din naman ha. Ganyan ka din naman magsalita sa paparigor mo. Tapos kapag ikaw ang ginanyan, magagalit ka? Grabe. Iba ka din talaga, Ma. Halos araw-araw kang minumura at araw-araw kang tinatapakan sa mismong bahay mo. Tapos ako pa ang sisermonan nyo ng ganyan. Tapos yan, yang si Tonton. Mukhang lalaking wala ding modo dahil ginagaya ang ugali ng ama niya dahil hinahayaan nyo lang. Huwag kang makialam kung paano ko palalakihin ang kapatid mo. Huwag kang magmamarunong. Sige na, pumasok ka na sa kwarto mo. Sige, magsama kayo.
Konsinti mo pa yung bastos at manyak mong asawa. Ano sinabi mong hayop ka? Manyak? Sumusobra ka na talaga. Gusto mong durugin ko yung pagmumukha mong buwisit ka? Rigor, tama na. Stella, sige na. Pumasok ka na sabi sa kwarto mo eh. Sige na. Tumayo ako sa hapagkainan. Padabog kong hinila ang upuan at mabilis na nagkulong sa kwarto ko. Ganito naman lagi ang sisterito sa bahay kapag nag-aaway kami. Palaging ako ang papapasukin sa loob ng kwarto at maghihintay na lang ako na umalis na muna ang amain ko bago ako makalabas at makakilos. Alam kong mali na ganun ko kausapin ang mga tao sa bahay namin, pero hindi ko naman talaga sila magawang igalang, lalo na ang amain ko. Talaga namang bastos at manyak ang lalaking yon, hindi lang sa salita at pagmumura, kundi sa mismong pisikal na kilos niya sa akin. Ilang beses ko na siyang nahuling binobosohan ako habang naliligo o nagbibihis. Magandang araw po sa inyo, panyero. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang naging karanasan ko sa kamay ni Papa Rigor. Grabe ang trauma at pasakit niya sa buhay ko. Wala akong peace of mind sa sariling bahay. Hindi ako makapagpahinga. Pag natutulog ako, 3 beses kong chine-check kung nakakandado ba ng maayos ang pinto ng kwarto ko. Araw-araw akong balisa. Nai-stress ako ng sobra dahil alam kong anytime pwede akong mapahamak tapos walang tutulong sa akin. Hanggang sa nangyari na nga ang pinaka kinatatakutan ko. Panyero Stories. Isang hapon, naunang umuwi ang amain ko kaysa sa nanay ko at si Tonton nasa labas pa at nakikipaglaro. Nasa kusina ako at naguhugas ng mga pinggan nang bigla siyang dumating. O Stella, tabad-tabad nandiyan ka. Kumusta ang eskwela mo? May kailangan ka ba sa school? Baka may kailangan ka ha? Mga bayarin o kaya mga materyales sa project ninyo. Sabihin mo lang sa akin. Wala po akong kailangan. Sigurado ka ba? Huwag kang mahiya sa akin. Alam mo, swerte ako ngayon eh. Nanalo ko sa sabong. Malaki-laki tong nakuha kong pusta. Asensado ang bulsa ko ngayon. O eto, bibigyan kita ng balato. Pambili mo ng kung anong gusto mong bilhin o kaya pampasyal mo kasama mga kaibigan mo. O sige na, kunin mo na to. Wag na ho, salamat na lang. Ibigay niyo na lang po kay mama yan para may pambili po siya ng ulam natin at pandagdag po sa budget sa bahay. Mas kailangan niya po yan kaysa sa akin. At bakit ko naman ibibigay ang lahat ng perang to sa nanay mo? Gusto ko, sa'yo mapunta tong bahagi na to. Tanggapin mo na kasi kapag binibigay ko. Balato ko nga sa ito eh. Anak nang, bakit ba napakatigas ng ulo mo pagdating sa akin? Lagi mo na lang akong tilatanggihan. Narinig ko ang mabibigat niyang hakbang papalapit sa likod ko. Biglang lumakas ang kabog ng dibdib ko at nanlamig ang buong katawan ko. Gusto kong humarap para itulak siya. Pero bago ko pa yun magawa, naramdaman ko na lang ang katawan niya na pilit inidinikit sa likod ko. Amoy na amoy ko ang pinaghalong alak at mabahong amoy ng sigarilyo mula sa kanya. Bigla niyang iniabot ang hawak niyang pera sa tapat mismo ng mukha ko. Sabay pilit na ipinatong ang kabilang kamay niya sa dibdib ko at halos hinaplos ako. Ano ba? Lumayo ka nga sa akin! Ano ba tong ginagawa mo? Bastos ka talaga! Oh, bakit biglang nagagalit at sumisigaw ka dyan? Nagmamagandang loob na nga ang tao na iabot sa iyong pere. Ano bang masama sa ginawa ko? Iniabot? Sa palagay mo ba ha? Tama yung ginawa mong ipinatong mo ang kamay mo sa dibdib ko? Minamanyak mo na naman ako eh! Ano ba? Hindi ka ba titigil? Sumusobra ka na talaga eh! Nakakadiri ka! Yan ka na naman eh. Nag-o-overreact ka na naman eh. Sa simpleng bagay na ginagawa ko sa'yo, nagkakaganyan ka. Nilalambing ka lang naman eh. Galit ka na kagad. Nilalambing? Weh, talaga ba?
Pwes matanda na ako. Dalaga na ako. Hindi mo na ako dapat nilalambing ng ganon. Huwag ka na nga maarte dyan. O eto, kunin mo na kasi itong pera. 5,000 to, Stella. Malaking tulong to sa'yo. Mabibili mo na kung anong gusto mo. Hindi naman to malalaman ng mama mo eh. Sikreto lang natin tong dalawa. Ayoko niyan. Huwag mo nang ipilit. Sino bang may ayaw sa pera? Huwag ka ngang ipokrita, Stella. Sa pagkatapos nito, magsabi ka lang sa akin kapag kailangan mo pa. Humingi ka lang. Ibibigay ko ng bukas sa loob ko. Basta, pumayag ka lang sa mga gusto ko. Alam mo na kung anong ibig kong sabihin, ha? At kung anong gusto kong mangyari. Sige na. Madali naman akong kausap eh. Bastos ka! Ang kapal ng mukha mo! Nakakadiri ka talaga! Asawa ka ng mama ko, tapos may gana ka pang babuyin at bastusin ako ng ganyan sa loob mismo ng bahay na to! Hindi ako papayag sa mga kademonyohan mo, hayop ka! Hindi ko tatanggapin yung maduming pera mo! Pwede ba, Stella? Huwag ka na nga magmalinis at magpanggap na disente dyan sa harap ko. Kunwari ka pa eh. Kilala naman kita. Malandi ka naman talaga, di ba? Akala mo ba hindi ko alam ang mga ginagawa mo sa labas ng bahay na to? Huwag mo akong lukuhin. Dahil alam ko ang totoo. Anong malandi ang pinagsasabi mo dyan? Mag-ingat ka sa mga binibintang mo sa akin. Bakit? Hindi ba totoo? Di ba boyfriend mo yung tambay at walang kwentang lalaki sa kabilang kanto na si Danilo? Yung lalaking walang matinong trabaho at panay ang hitit ng sigarilyo at inom ang inaatupag araw-araw. Anak ng ano ba mapapala mo sa lalaking yun? Wala yung pera. Di tulad ko. Mas matino namang lalaki yun kaysa sa'yo, kahit na wala siyang pera. Talaga ba? Matino ba yung ibinibina niya sa inuman nila? Ang lahat ng nangyayari sa inyo? Ha? Pinagtatawanan at pinag-uusapan ka ng mga tambay doon, Stella. Ginagawa ka nilang pulutan sa inuman. Hindi totoo yan. Sinungaling ka. Ginagawa mo lang ang kwentong yan para sirain siya sa akin. Hindi kailanman gagawin sa akin ni Danilo yon dahil nire-respeto niya ako. Kahit ganun ang estado niya sa buhay at kahit tambay lang siya sa tingin niyo, mas matino naman ang ugali niya kaysa sa'yo. Kahit kailan, hindi niya ako binastos at hindi niya ako hinawakan ng walang pahintulot. Hindi siya katulad mo na manyak at mapagsamantala. Mas matino sa akin? Nagpapatawa ka ba? Mas matino ba sa yun? Ha? Eh si Raulo nga sabi yung lalaking yun eh. Alam mo, kung papayag ka lang sa gusto ko, lahat ng hilingin mo sa akin ibibigay ko sa'yo. Paliligayahin kita nang higit pa sa kayang ibigay ng walang kwentang tambay na yon. Ano? Pag-isipan mo ng mabuti ang inaalok ko sa'yo. Titirik talaga ang mga mata mo. Hayop ka! Lumayo ka nga sa akin! Nasusuka ako sa mga pinagsasabi mo. Isusumbong talaga kita kay mama pagdating niya. Demonyo ka! Hayop! Bastos! Baboy! Eh di magsumbong ka. Sige, subukan mo. Sa tingin mo ba maniniwala sa'yo mama mo? Isang salita ko lang dun. Baka ikaw ang palayasin nun sa bahay na to. Hayop ka, walang yaka talaga. Gagamitin mo pa si mama para pagtakpan ng kamanyakan mo. Hindi ko siya ginagamit. Sadyang alam ko lang kung gaano katanga nanay mo pagdating sa akin. Takot lang nung maiwan. Kaya kahit anong sabihin ko, susunod yun. Kaya wag kang umastang parang may kakampi ka rito. Ha? Dahil kahit kailan, Stella, ay hindi ka kakampihan nun. Nauuto mo lang si mama ngayon. Pero sa oras na maniwala siya sa akin, mananagot ka talaga. Ah, talaga? Tignan natin kung maniniwala talaga siya sa'yo. Alam mo, dapat kasi wag mo na akong kinukontre. Eh di wala tayong problemang ganito. Sige na, kunin mo na tong pera. Wag ka na magpakipot. Tanggapin mo na to. At sumunod ka na sa gusto ko. Mabilis lang to. Tara, halika na doon sa kwarto. Dali! Bitiwan mo ang kamay ko! Aray! Huwag mo kong hilahin! Nasasaktan ako! Ano ba?
Halika na kasi. Huwag ka na lumaban. Kanina pa ako nang gigigil sa'yo eh. Bitiwan mo ako, sabi! Bitiwan mo ako! Pe! Kung iniisip mo na papatulang kita, nagkakamali ka! Nakakadiri ka! Anak ng puta ka! Ang lakas ng loob mong duran ako sa mukha! Halika nga dito! Humanda ka sa akin! Aray ko! Sabi ng bitiwan mo ako eh! Bitiwan mo ako! Ano po nangyayari sa inyong dalawa? Ate, Papa! Biglang natigilan si Papa Rigor. Sa isang iglap, binitiwan niya ang braso ko na halos mapilay na sa higpit ng pagkakahawak niya. Nagulat siya sa biglang pagdating ni Tonton, kaya mabilis siyang lumayo at inayos ang gusot niyang damit. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Agad akong humakbang papalayo at mabilis na pumunta sa likuran ni Tonton. Ginamit ko ang kapatid ko bilang panangga. Ramdam ko ang panginginig ng mga tuhod ko at ang mabilis na tibok ng puso ko sa sobrang kaba. Si Tonton naman, nagtatakang nakatingin sa amin. Pabalik-balik ang tingin kay Papa at sa akin. Naghihintay siya ng paliwanag habang si Papa Rigor ay halatang nag-iisip kung anong kasinungalingan ang isasagot sa bata. Wala, Tonton. Pinagsasabihan ko lang tong ate mo eh. Ang tigas kasi ng ulo. Ayaw sumunod sa sinasabi ko. Di ba, Stella? Sinungaling ka! O nakita mo na? Ganyan sumagot ng ate mo eh. Napakabastos. Tonton, huwag kang gagaya sa kanya ha. Opo, Papa. Pero bakit niyo po siya hinihila kanina? Papunta po doon sa kwarto niyo. Nakita ko po, Papa. Saka, tignan mo oh. Namula po yung braso niya na hinawakan niyo. Ha? Hindi ko siya hinihila. Inaalalayan ko lang kasi bigla siyang nahilo kanina eh. Muntik na matumba eh. Pero ayaw eh. Ibig sa magpasalamat, nagagalit pa sa akin. Ang labo ng ate mo, di ba? Ang kapal ng mukha mo! Tonton, hindi ako nadulas. Tinatangka niya akong... Tama na, Stella. Huwag mo nang idamay ang bata dito. Tonton, sige na. Doon ka na muna sa sala at manood ka ng TV. At ikaw namang babae ka. Ituloy mo na yung gawain mo doon sa kusina. Subukan mo magsalita. At malilintikan ka talaga sa akin. Walang nagawa si Tonton, kundi ang tumalikod at pumunta sa sala. Dahil sa takot sa kanyang walang yang ama. Dahil doon ay tumalikod na din ako at dumiretso sa aking kwarto. Hindi ko na itinuloy ang paghuhugas ng plato. Isinara ko ang pintuan at naupo sa aking kama. Dito ako napahagulgol ng iyak. Samantala, dumating ang gabi. Narinig kong dumating na si Mama. Naririnig ko ang boses niya. Masayang masaya ang tinig niya. Agad akong lumabas ng kwarto at nilapitan siya. Sinubukan ko siyang kausapin pero si Mama, sinabi niyang mamaya na dahil maghahanda na muna siya ng hapunan namin. Nakita ko ang bitbit niya. Isang buong lechon na manok. Inilapag niya ito sa mesa. Saka siya nag-ayos ng mga plato at ilang mga gamit sa mesa. Pagkatapos, masigla niyang tinawag si Tonton at si Papa Rigor. Halina kayo, kain na. Tignan nyo, swerte tayo ngayon. May masarap tayong ulam. O di ba? Sabi ko naman sa inyo, babawi ako sa pagkain. O heto, may dala kong lechon manok, Rigor. Tonton, halina. Kain na tayo. Tonton, magugas ka na muna ng kamay mo doon sa lababo. Sige na, kakain na tayo. Opo, Ma. O ikaw naman, Stella. Ano pang ginagawa mo dyan? Bakit nakatayo ka lang? Umupo ka na at kakain na tayo. Siya nga naman, umupo ka na iya. O ayan o. Dito ka sa tabi ko. Siya nga pala, Ida. Saan ka kumuha ng pinambili mo nitong manok? Aba, tignan mo yung itsura mo. Mukhang excited ka at masayang masaya. Ano ba nangyari? Bukod kasi sa mabili at madaming bumibili sa tindahan kanina. Alam niyo ba? Nanalo ako sa weteng. Ano ka mo? Talaga? Nanalo ka? Aba, ayos siya na. Magkano na panalunan mo? Nanalo ko ng 20,000. 20,000? Totoo ba yung sinasabi mo? Naku, swerte mo naman. Malaking pera yun ah. Aba, syempre naman. O heto,
5,000. Sa'yo na yan, balato mo. 5,000? Ida naman. Para naman akong kung sino lang na binibigyan mo ng 5,000. Mag-asawa tayo, dapat hati tayo. Ha? Hati? Kasi ano? Sige na nga, wag mo na nga akong bigyan. Ayos lang naman sa akin yun eh. Ikaw naman. Hayan. Sige na, 10,000 yan. Sa'yo na yan. At itong mga anak mo, bibigyan ko naman sila ng tigi 1,000 para may pambili naman sila ng mga kailangan nila. Ma, bakit naman ibibigay mo sa kanyang kalahati? Wala naman siyang hirap sa pera mo na yan. Itabi niyo na lang po yan para naman may pambudget ka po sa pagkain natin sa mga susunod na araw. Huwag mo nang bigyan ng pera ang asawa mo at siguradong ipang-iinom niya lang yan. Anak naman, huwag ka namang ganyan magsalita sa paparigor mo. Ayos lang yon. Hindi ko din naman pinaghirapan ng pera na yan. Kaya ayos lang naman na bigyan ko kayo. Kahit na ma, kailangan natin ng pera sa araw-araw. Paano yung pambili po ng bigas, pambayad sa kuryente at marami pang iba? Tapos ibibigay mo lang sa kanya. At kayo naman po, Papa Rigor. Makonsensya naman po kayo kung kukunin mo talaga yung 10,000. Aba naman, Stella. Bakit mo ba pinakikialaman ng mama mo? Sino ka para diktahan siya kung kanino ibibigay ang pera niya? Pera niya naman to Wala kang pakialam dun. Hay nako, kayong dalawa, tama na nga yan. Mabubugaw niyo ang swerte pag palagi kayong ganyan. Hala, sige na, umupo ka na Stella. At kumain na nga tayo nang di na kayo nagtatalo dyan. Wala na akong nagawa, kundi ang padabog na umupo sa silya ko. Hinawakan ko ng maigpit ang kutsara at tinidor ko dahil nanggigigil ako sa inis at galit. Nakita ko si Mama na nakangiti pa habang nilalagyan ng malaking parte ng lechon manok ang plato ng asawa niya. Si Papa Rigor naman, nginisian ako ng nakakaasar, sabay dampot ng 10,000 piso at mabilis na ibinulsa ito. Nawalan na talaga ako ng gana. Nginuya ko ang pagkain pero hindi ko malunok sa sobrang inis. Alam ko kasi na sa susunod na araw magugutom na naman kami habang ang lalaking nasa harap namin ay uubusin ang pera sa bisyo niya. Gusto kong magsalita pa at sabihin sa kanila ang totoo. Pero pinili ko na lang na manahimik at magtimpi para matapos na ang gulo. Maganang kumain ang tatlo, lalong-lalo na si Tonton. Wow, ang sarap po, Ma. Favorite ko po yung balat ng manok eh. Salamat po dito Sana palaging ganito po ang ulam natin. Oo naman, Tonton. Kaya nga dapat magpakabait ka palagi para swertehin tayo palagi. Tabag nanay mo, Tonton. Magpapakabait ka palagi. At wag na wag kang gagaya sa iba dyan na walang ibang ginawa kundi ang sumimangot at magreklamo kahit pinapakain na ng masarap na pagkain. Rigor, hayaan mo na nga muna yan. Kumain na lang tayo ng tahimik. Stella, ubusin mo na yung nasa plato mo. Huwag mong tanggihan ang grasya. Masamang ugali yan. Busog pa po pala ako, Ma. Mauna na po akong pumasok sa kwarto. Oh, tignan mo. Tignan mong umasta. Akala mo kung sino senyorita. Ang daling mabusog sa arte. Pabayaan mo na ngayon, Ida. Mas maganda nga na wag na siyang kumain nang mas marami kaming maiulam ni Tonton. Di ba, Tonton? O, eto sa'yo. Ito yung kabilang hita ng manok. Masarap yan. Wow, salamat Papa. Ang bait mo talaga. Napaismid na lang ako sa sinabing yun ni Tonton na mabait daw ang amain ko. Alam ko kasi ang totoo. Hindi mabait ang papa niya at nagpapakitang tao lang ito dahil nakuha na ang gustong pera kay Mama. Tumayo na ako sa aking silya at hindi ko na talaga itinuloy ang pagkain ko dahil baka maisuka ko lang lahat. Dumiretso ko sa loob ng kwarto ko at agad na humiga upang pilitin ang sarili kong matulog kahit medyo maaga pa. Gusto ko na lang talagang matapos ang araw na ito. Pero ilang sandali pa, narinig kong bumukas ang pinto. Doon ko lang napagtanto na nakalimutan ko pala itong ilak dahil sa sobrang inis at pagmamadali ko kanina. Bigla akong kinabahan. Pero
Nang lumingon ako, nakita ko si Mama. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin at malungkot na umupo sa aking kama. Anak, ano ba talagang problema mo? Sayang naman yung pagkain dun sa labas. Minsan na nga lang tayo magkaroon ng maayos at masarap na ulam, ayaw mo pang kumain. Gusto mo ba na ipagtabi kita at initin mo na lang mamaya kapag nagutom ka? Ayoko po, Ma. Nawala na po talaga ako ng gana. Hindi na po ako kakain. Dahil ba yan sa pera kanina, Stella? Intindihin mo na lang ang papa mo. Nagalit tuloy. Ayoko nang palagi kayo nag-aaway dito sa loob ng bahay. Napakaliit na bagay. Papalakihin mo pa. Binibigyan ka na nga ng pera. Nag-inarte ka pa. Ako pa talaga ang sinisisi mo, Ma. Hindi naman ako ang problema dito eh. Kundi yung asawa mo. Eh ano nga ang problema sa kanya? Mabait naman si Rigora. Kanina nga bago ko dumating, nagkwento siya sa akin sa labas. Bibigyan ka pa raw sana niya ng balato kasi nanalo siya sa sabong. Gusto niyang bumawi sa'yo. Pero tinalikuran at sinigawan mo lang daw siya. Ano ka ba naman? Mabait ang Papa Rigor mo. Ha? Mabait, Ma? Hindi mo talaga nakikita. O sadyang nagbubulag-bulagan ka lang sa mga nangyayari dito sa loob ng bahay natin. Ma, binabastos ako ng asawa mo. Ano bang pinagsasabi mong yan, Estela? Anong binabastos? Baka naman nami-misinterpret mo lang ang kalambingan ng papa mo. Huwag mo naman bigyan ng mali siya ang mga simpleng kilos niya. Gusto lang naman niyang mapalapit sa'yo dahil alam niyang ilag ka sa kanya mula pa noon. Nagmamagandang loob lang yung tao. Ano ka ba naman? Kalambingan? Ma, ipinatong niya yung kamay niya sa dibdib ko kanina habang wala ka. Niyakap niya ako sa likod ko, dun sa kusina. At pinipilit na ibigay yung pera niya kapalit ng kung anumang kababuyan na gusto niya. Lambing ba yun, Ma? Lambing ba yun? Ay nako, huwag ka nga mag-imbento ng kwento. Baka aksidente lang na nadikit yung kamay niya sa'yo habang nag-aabot ng pera. Alam mo namang malikot kumilos yun eh. Masyado mo lang nilalagyan ng masamang kahulugan. Hindi aksidente yun, Ma. Sadyang ginawa niya yun. Ramdam na ramdam ko ang buong kamay niya. Ang paglapat sa dibdib ko. Hindi lang to ang unang beses na nambastos siya. Ilang beses ko na siyang nahuhuling binobosohan ako habang naliligo ko dun sa banyo. Pati kapag nagbibihis ako dito mismo sa kwarto ko, nakikita ko yung anino niya sa may siwang ng pinto. Nakadikit siya dyan at sumisilip. Stella, sumusobra ka na. Huwag mo namang sinisiraan ng papa mo ng ganyan. Hindi maganda yan. Paano kung may makarinig sa'yo sa labas? Ano na lang ang iisipin ng mga kapitbahay natin? Wala akong pakialam sa iisipin ng mga kapitbahay natin, Ma. Buhay ko at kaligtasan ko ang pinag-uusapan natin dito. Bastos siya. Makinig naman po kayo sa akin, Ma. Maniwala kayo. Tama na, Stella. Bakit ba ayaw mo maniwala sa akin? Ano bang gusto mo, Ma? Hihintayin mo pa ba? Na magawa niya ang masamang plano niya sa akin? Baboy siya, Ma. Baboy. Gusto niya akong gasain. Totoo ang sinasabi ko. Hindi ako nag-iimbento ng kwento. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan, Estela. Ma, kailangan ba talaga na may mangyari sa aking masama bago kayo magising sa katotohanan? Tumahimik ka na, Stella. Alam kong hindi totoo ang sinasabi mo. Hindi niya gagawin ang binibintang mo sa kanya. Baka dahil ayaw mo lang talaga sa kanya kaya gumagawa ka ng ganyang kasinungalingan para palayasin ko siya rito. Mula pa nung unang araw, nadaling ko siya rito. Alam ko namang hindi mo siya tanggap. Bakit naman ako magsisinungaling sa inyo? Talaga bang mas naniniwala kang sisirain ko ang sarili ko at digdilid ko para lang mag-imbento ng ganitong kwento, Ma? Anak mo ko, Ma. Dugo at laman mo ko. Pero mas pinaniniwalaan mo pa yung bastos na lalaking yon kaysa sa sarili mong anak.
Ma, hindi mabuting tao ang asawa mo. Demonyo siya. Sa totoo lang, sa galing niya magkunwari at magbait-baitan sa harapan mo, pwede niya nang palitan si Satanas sa impyerno. Huwag mong tawagin demonyo ang asawa ko. At kahit na ano pang sabihin mo, siya ang kasama ko dito. Siya ang katuwang ko sa pag-aalaga sa inyo ni Tonton. Baka ikaw ang may problema. Baka ikaw ang gumagawa ng masama dyan, tapos ibinibintang mo sa kanya. Ang balita ko pa nga syota mo daw yung tambay dun sa kanto. Siya siguro ang nandudumi ng utak mo. At ako pa ngayon ang masama. Grabe. Grabe ka, Ma. Wala na. Bulag ka na nga. Masyado ka nagpapaniwala sa kanya. Yung lalaking yun, minulestya na ang anak mo. Pinipilit niya akong hawakan sa masiselang bahagi ng katawan ko. Tapos ako pa ngayon ang madumi ang isip. Ako pa ang may kasalanan. Siguro kasi ganyan ka manamit. Palagi kang nakashort sa loob ng bahay kapag mainit. Malamang lalaki yon. Baka natutukso lang sa nakikita niya. Dapat ikaw ang nag-iingat at nag-aayos ng suot mo para hindi ka nababastos. Wala sa pananamit yan, Ma. Kahit nga madalas akong naka-jogging pants, ginagawa niya yon. Basta't may pagkakataon siya. Alam mo bang, 3 beses na niyang sumubok. Nabuksan ang pintuan ko. Tumigil ka na, Stella. Tama na. Tapos na pag-uusap na to. Ayoko nang marinig ang mga kasinungalingan mo. Ayokong maghiwalay kami ng papa mo. Pakiusap naman, anak. Umayos ka na. Maging mabait ka na kay Rigor. Itinuturing kanyang anak. Kaya please lang, ituring mo rin sana siyang totoong papa. Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Ma? Alam niyo po, maski bastarda ako, maski wala akong nakagis ng ama, di bali na kung siya lang naman ang kikilalanin ko. Ayoko. Hindi ko kailanman ituturing na papa ang demonyo katulad niya. Matulog ka na. Pagod ka lang siguro sa eskwelahan kaya kaganyan. At bukas na bukas, kapag naimasmasan ka na, humingi ka ng tawad kay Rigor sa inasal mo kanina sa pagkainan. Yan ang gusto kong mangyari. Ayusin mo ang pakikitungo mo sa kanya dahil asawa ko siya. Intindihin mo na lang, anak. Sige na. Matulog ka na. Matapos sabihin yon, ay lumabas si Mama. Pagkasara ng pinto, naiwan akong umiiyak sa kama. Hindi ko lubos maisip na mas kakampihan pa ni Mama ang manyakis niyang asawa kaysa sa sarili niyang anak. Sinisi pa niya ang pananamit ko kahit balot na nga ako sa loob ng bahay namin. Imbis na protektahan niya ako pa ang pinalabas niyang sinungaling at malisyosa. Wala na talaga akong aasahang tulong sa kanya. Tumayo ako at siniguradong nakalak na ang pintuan bago ko bumalik sa higaan at umiyak ng tahimik hanggang sa tuluyang makatulog. Samantala, lumipas ang 1 buong linggo na hindi talaga kami nag-iimikan ni Mama. Umiiwas ako sa kanila at madalas ay nagkukulong na lang ako sa kwarto para hindi ako makita ni Rigor. Pero sadyang tuso ang lalaking yon. Sadyang inaabangan niya talaga kapag lumalabas ako ng kwarto ko para kumain o uminom. Dahil doon, palagi kaming nag-aaway. Natuto kong lumaban kahit pa nasasaktan niya na ako. Hanggang sa isang umaga, biglang bumisita si Lolo Pinong galing probinsya. Sakto namang ako lang ang nasa bahay noon. Kaya, mag-isa ko siyang sinalubong. Lumapit kagad si Lolo para yakapin ako. Pero nang mahawakan niya ang kanang kong braso, napadaing ako sa sakit. O apo, bakit ka napadaing? Abay, meron ba masakit sa'yo, apo? Bakit nanginginig yung braso mo nang hawakan ko? Wala po, Lo. Nabigla lang po ako sa yakap niyo. At tara na po sa loob. Ipaghahanda ko po kayo ng malamig na tubig at kape. At siguradong napagod po kayo sa biyahe. Gutom po ba kayo? Sandali nga. Sandali.
Huwag mo akong madaan-daan sa kape, Stella. Patingin ako niyang braso mo. Ibaba mo yung manggas mo. Lo, gasgas ng puto na ano lang. Sumabit po sa pinto kahapon nung nagmamadali ako. Wala to, Lo. Sige na, upo na po kayo doon. Gasgas! Stella, matanda na ako. Pero malinaw pa ang mga mata ko. Pasayan at hindi yan maliit. Akin na nga ang braso mo. Huwag mong ilayo. Lo, wag po. Masakit po talaga eh. Jesus Mario, paano ito? Halos mangitim na tong braso mo sa laki ng pasa. Teka, ano ba yung nasa leg mo? Bakit may pulang marka dyan? O hayan o, pati sa binti mo, may pasa rin. Sino ang may gawa niyan sa'yo? Sino? Wala po, Lo. Palagi lang po talaga akong nababangga kung saan-saan. Huwag niyo na po itong intindihin. Binubugbog ka, no? Sino ang may gawa nito sa'yo? Sabihin mo sa akin. May nakaaway ka ba sa labas? Sabihin mo, treres baka natin. Lolo naman eh, wala nga po. Hindi mo ako maloloko, Estela. Sabihin mo na kasi sa akin kung ano ang totoo. Alam mo ba ang tunay na dahilan kung bakit ako nandito? Napanaginipan kita. Nasa isang madilim na sulok ka daw. Mag-isa, umiiyak, tapos nang hihingi ka ng tulong. Kaya ako kagad na pasugod dito dahil gusto kitang makita at makamusta. Lubha akong nag-aalala sa'yo. Sa pagkakataong yon, ay hindi ko na napigilan pa ang aking sarili. Unti-unting tumulo ang luha na matagal ko nang kinikimkim sa loob ng 1 linggo. Nang hawakan ni Lolo ang pisngi ko para pilitin akong tumingin sa kanya, bumigay na ako. Napahagulgul ako ng malakas sa mga bisig ni Lolo. Alam kong ligtas ako. Alam kong may kakampi ako. Nararamdaman ko ang paghaplos ni Lolo sa aking buhok. Damang-dama ko ang proteksyon niya na matagal ko nang gustong maramdaman sa nanay ko. Huwag kang matakot, Apo. Sabihin mo sa akin kung sino ang may gawa ng mga pasa na yan. Kung sino ang nananakit sa'yo. Kapag hindi ka nagsalita, magtatanong-tanong ako sa buong baryo. Hindi ako haalis hanggat hindi ko nakukuha ang sagot, Estela. Maniwala ka. Si Papa Rigor po, Lo. Si Papa Rigor po gumagawa nito sa akin. Ano ka mo? Yung asawa ng nanay mo? Abay punyeta, ang hayop na yun ah. Bakit kanya sinasaktan ng ganito? Ano bang kasalanan mo sa kanya? At ginagawa kanyang punching bag dito? Wala po akong ginagawang masama sa kanya, Lolo. Pero minsan po kapag wala si Mama, sinusubukan niya po akong hawakan. Binabastos po niya ako dito sa bahay. Tapos kapag lumalaban po ako, kapag nagpupumiglas ako, sinasaktan niya po ako. Hinahampas niya ako kung saan-saan at sinasakal para tumahimik ako. Ginagamitan niya po ako ng daas, Lo. Anak ng putya! Binababoy ka ng lalaking yun dito sa pamamahin nyo ng mama mo! Nasaan ang demonyong yun? Nasaan siya? Palalawitin ko ang dila ng hayop na yun! Lo, wag na po. Nakikiusap po ako. Wala po siya ngayon dito. Umalis po siya kanina pa. Lo, wag niyo na po sanang babanggitin to kay Mama. Parang awa niyo na po, Lo. Wag po. Anong wag babanggitin? Kailangan malaman ni Ida ang kamabuyan ng hayop ng asawa sa loob ng bahay na to. Bakit? Alam ba to ng mama mo, Stella? Wala ba siyang ginagawang aksyon? Sinubukan ko na po magsumbong sa kanya nung 1 linggo. Sinabi ko po lahat na binabastos po ko ni Rigor, na pinipilit niya akong hawakan. Pero hindi po siya naniniwala sa akin. Ako pa nga po ang pinalalabas niyang sinungaling at malisyosa. Sabi niya, nag-iimbento lang daw ako ng kwento kasi ayaw ko daw po kay Rigor simula pa noon.
Mas kinakampihan niya pa po ang lalaking yun kaysa sa sarili niyang anak. Kaya pakiusap. Huwag niyo na pong sabihin na nagsumbong ako sa inyo ngayon. Baka lalo lang po akong saktan ni Rigor. Baka lalo lang po akong pagalitan ni Mama. Anong klaseng ina ang mama mo? Bulag ba siya o sadyang nagbubulag-bulagan lang? Dahil takot siyang mawalan ng lalaki? Anak ka niya, Estela. Dugot laman ka niya. Tapos ipagpapalit niya ang kaligtasan at dangal mo sa isang lalaking wala namang kwenta. Hindi ako papayag sa ganyan. Kakausapin ko ang mama mo pag-uwi niya. Lo, nakikiusap ako, wag na po. Lalo magugulo ang buhay namin dito. Wala rin naman pong mangyayari. Takot si Mama na maiwan mag-isa. Mas pipiliin niya po si Rigor. Kapag inaway niyo siya, Lo, dahil sa akin, baka ako ang palayasin ni Mama dito. Wala po akong pupuntahan. Saan po ako titira kapag itinaboy nila ako? Eh di sumama ka sa akin doon sa probinsya. Abay may sarili akong bahay doon. Malaki pa. Ligtas ka doon. Hanggat buhay ako, Apo, hindi ko hahayaang may nananakit sa'yo. Ngayong alam ko na ang totoong nangyayari sa'yo. Dadaan muna sila sa ibabaw ng bangkay ko bago kanila masaktan ulit. Kakampi mo ako. Akong bahala sa'yo. Lo, natatakot po talaga ako. Sinasabi ko po sa inyo, lalala lang ang sitwasyon kapag nalaman nila na sinabi ko to sa inyo. Baka saktan ka rin po na Rigor na yun kapag naginit ang ulo niya. Hayaan mo siyang sumubok. Pumorba siya, Stella. Gustong-gusto kong makita kung hanggang saan ang tapang ng hayop na yon kapag lalaki at hindi batang kaharap niya. Duwag ang mga ganyang klase ng tao. Sa bata at sa babae lang matapang manakit. Kakausapin ko ng masidsina ng nanay mo mamaya. At kung ipagtatanggol pa rin yan, demonyong yon, aalis tayong dalawa dito. Iuuwi talaga kita sa probinsya. Nakahinga ko ng maluwag dahil sa mga binitiwang salita ni Lolo Pinong. Sa wakas, naramdaman kong hindi na ako nag-iisa at may magtatanggol na talaga sa akin. Hinintay namin ang pag-uwi ni na Mama para sana makapag-usap na kaming lahat. Ang kaso, inabot na kami ng gabi sa kakahintay pero wala pa rin ang pamilya ko. Naisip ko na lang na baka lumabas silang tatlo at namasyal nang hindi man lang nagsasabi sa akin. Dahil sa sobrang inip at pagod, napagpasya na naming matulog. Sa kwarto ko na muna natulog si Lolo. Naglatag siya ng banig sa saig, banda rito sa ibaba ng kama ko. Hindi siya kagad makikita kapag may pumasok sa pintuan dahil sakto siyang natatakpan ng mismong kama. Kalagitnaan ng gabi, nagising ako nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Rigor na amoy ang alak. Lasing na lasing ang demonyo. Bago pa ako makabangon, mabilis siyang lumapit at walang pasabing dumagan sa akin. Pilit niyang tinatakpan ang bibig ko para hindi ako makasigaw. Habang nagpupumiglas ako, pilit niyang hinila at sinubukang hubarin ang suot kong damit. Pilit naman ako na nanlaban. Sa wakas, nasolo din kita, Stella. Ngayon dalawa na lang tayo dito sa bahay ngayon. Hindi ko nasasayangin ang pagkakataong ito. Matagal ko na talagang hinihintay ang araw na to. Hayop ka! Umalis ka sa ibabaw ko! Bitiwan mo ako! Huwag kang maingay. Pumayag ka na kasi para hindi ka na masaktan. Wala ka rin namang magagawa eh. Yung nanay mo at kapatid mo, nandun sa bahay ng nanay ko. Birthday kasi na matanda. Kaya yun, doon sila matutulog ngayon. Kaya walang sagabal ngayong gabi. Sige na, Stella. Pumayag ka na. Talagang masosolo na kita ngayong gabi. Nakakadiri ka, hayop ka! Ang baho mo! Baboy! Huwag ka nang pumalag. Pumayag ka na. Dahil kung hindi, papatayin kita.
Walang makikinabang sa'yo, kundi ang mga uod sa lupa. Ano yan? Bakit tinututukan mo ako ng kutsilyo? May kutsilyo ka. Ilayo mo sa akin yan. Huwag kang gagalaw. Lasing ka. Tsumempo po kayo. Huwag kayong basta kikilos. Tsumempo? Hindi na kailangan. Akong bahala. Paliligayahin kita. Wala namang kaide-ideya si Rigor na hindi siya ang kinakausap ko sa mga sandaling yun. Ang totoo, direkta akong nagbibigay ng impormasyon at senyales sa aninong nakatayo mismo sa likuran niya. Sinadya kong isigaw na may hawak siyang kutsilyo at lasing siya para bigyan ng babala si Lolo Pinong. Pilit ko siyang pinapaalalahanan na humanap ng tamang buwelo at huwag padalos-dalos sa pag-atake para hindi kami parehong mapahamak. Wala talagang alam ang demonyong amain ko na may kasama kami sa loob ng kwarto. Kaya naman, bago pa niya magawa ang gusto niya, mabilis at malakas na inihampas ni Lolo ang hawak niyang makapal na kahoy sa mismong likod ng ulo ng aking amain. Nawalan kagad siya ng malay. Hindi ko alam na naganda pala siya ng kahoy at siya rin ang mismong nagbukas ng lock ng pinto kanina bago kami pumasok sa kwarto at matulog. Ginawa niya yon dahil gusto niyang makita at malaman ng personal kung gaano kalala ang impyernong dinaranas ko sa kamay ng bastos na lalaking ito. Nasaksihan ni Lolo mismo ang lahat ng kababuyan ni Rigor. Punyay mas kang hayop ka! Demonyo ka! Akala mo makakalusot ka sa mga kababuyan mo? Lolo, salamat po. Salamat at tiniligtas niyo ako. Mabuti na lang po talaga at nandito kayo. Oo, Apo. Mabuti na lang talaga. At sakto ang pagkakauwi ko dito. Mabuti na lang at nabalaan ako sa panaginip. Muntik ka nang maabuso ng hayop na ito. Ano pong gagawin natin? Tatawag po ba tayo ng pulis? Hindi na kailangan, Stella. Ako ang batas. Nakakastigo sa hayop na to ngayon. Kumuha ka ng lubid. Bilisan mo. Lubid? Ano pong gagawin niyo sa lubid, Lolo? Itatali natin ang taon to. Kailangan magapos kagad to bago pa tuluyang magising. Baka makapanlaban pa to at saktan tayong dalawa kapag naibasbasan. Itatali niyo po siya? Pero paano po? Pagdating nila mama bukas ng umaga, baka kung ano po ang sabihin niya kapag nakita niya to. Ayos lang yan. Yan nga mismo gusto ko mangyari. Para makita mismo ng sariling mga mata ng mama mo kung ano talaga ang dapat niyang makita. Para magising na siya sa katotohanan kung anong klaseng demonyo ang inuwi niya sa bahay na to. Sige na, bilisan mo. Dahil sa sinabi niyang yon, ay lumabas ako ng kwarto at tumuloy sa kusina. Naghanap ako doon ng lubid. Pagbalik ko, pinagtulungan namin ni Lolo na gapusin ng mahigpit ang lalaki sa kamay at paa niya habang wala pa siyang malay. Pagkatapos ay inusog namin ang mabigat niyang katawan at pinasandal sa pader malapit sa pintuan ng kwarto ko. Nang makasiguro kaming hindi na talaga siya makakawala at makakapalag, inutusan ako ni Lolo na doon na muna sa kwarto ni Tonton matulog para makapagpahinga na ako. Siya na daw ang bahalang magbantay kay Papa Rigor hanggang sa sumikat ang araw. Sumunod ako sa gusto ni Lolo. Iniwan ko silang dalawa sa loob ng kwarto at humiga sa kama ng kapatid ko. Bit-bit ang kapanatagan. Naligtas na ako ngayong gabi. Kinaumagahan, nagising ako sa ingay ng pagbukas ng gate namin. Sakto paglabas ko ng kwarto ay ang pagpasok din ni na Mama at Tonton sa loob ng bahay. Pagkalapag ng mga gamit nila, si Papa Rigor ang agad unang hinanap sa akin ni Mama. Stella, asan ang papa mo? Nasaan si Rigor? Umuwi ba siya rito kagabi? Nasa kwarto ko po. Ano? Anong ginagawa ng papa mo sa kwarto mo? Anong ginawa ninyong dalawa, ha? Lasing na lasing ang papa mo kagabi, doon sa bahay ng nanay niya. Bigla na lang siyang nawala habang nagkakasiyahan kami. Umuwi pala siya dito na mag-isa. Ano nangyari? Inakit mo ba siya? Kaya nandun siya sa kwarto mo? Sumagot ka, Stella! Sumagot ka!
Ma, anong inakit? Bakit ako ang pinagbibintangan mo ng ganyan? Eh bakit nga siya nasa loob ng kwarto mo ngayon? Alam ko naman na matagal mo nang pinag-iinitan ng papa mo. Nagpapapansin ka ba sa kanya? Hayop na bungangang yan, Ida! Huwag mong sisihin ang bata dahil ako ang sasagot sa mga tanong mong walang kwenta! Tay, ano pong ginagawa niyo rito? Kailan pa po kayo dumating? Akala ko po ba sa makalawa pa kayo bibisita? Kaya nga mabuti na lang talaga at napaagan dating ko kahapon. Dahil kung hindi, nasira na ng tuluyan ang buhay ng anak mo! Dahil dyan sa demonyong asawa mo! Anong sinasabi ninyo? Nasaan si Rigor? Hindi na sumagot si Lolo. Sa halip ay itinuro niya ang nakabukas na pinto ng kwarto ko. Dali-daling sumilip si Mama sa loob. Nanlaki ng gusto ang mga mata niya sa kanyang nakita. Nakasandal si Rigor sa pader, walang malay, at mahigpit na nakatali ang mga kamay at paa gamit ang makapal na lubid. May natuyong dugo sa ilong nito at may malaking bukol sa ulo. Napatakip si Mama ng bibig sa sobrang gulat. Halatang hindi niya inaasahan ang inabutan niyang sinapit ng kanyang asawa sa loob mismo ng kwarto ko. Diyos ko! Anong ginawa niyo sa asawa ko? Bakit niyo naman itinali? Tay, ano ba ito? Nararapat lang sa kanya yan. Alam mo bang pinagtangkaan niyang gasain ng apo ko kagabi? Mabuti na lang talaga at nandito ko. Naipagtanggol ko si Stella. Ano? Hindi totoo yan, Tay. Bakit kayo naniwala kagad sa mga kwento ng batang yan? Hindi siya basta nagkwento lang. Dito ako natulog sa silid ni Stella kagabi. At naaktuan ko. Kitang-kita ko kung paanong pilitin ng demonyong asawa mo ang apo ko. Pumasok siya dito kagabi habang natutulog ang anak mo. May dala pa siyang kutsilyo, Ida. Totoong gusto niyang halayin ang anak mo. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi magagawa ni Rigor yun. Kilala ko ang asawa ko. Ma, ano ba? Si Lolo na nga po nagsasabi ng buong katotohanan. Pumasok po si Papa Rigor dito sa kwarto ko. Dumagan siya sa akin. At pilit po kong hinuhubaran. Tinutukan niya po ako ng patalim sa leeg para pumayag ako sa gusto niya. Sinabihan pa niya kung papatayin niya ako kapag hindi ako pumayag. Kung hindi po siya pinalo ni Lolo ng kahoy sa ulo, baka nagawa niya na po akong halayin. At saka baka napatay niya po ako. Hindi. Hindi totoo yan. Siraulo ka ba, Ida? Sinasabi ko na nga sa'yo. Sariling mga mata ko ang nakakita. Hindi ka naniniwala sa akin. Kung ganun, sinasabi mo ba sinungaling ako? Ha? Sagutin mo nga ako. Tay, baka naman lasing lang talaga si Rigor kagabi. Marami kasi siyang nainom doon sa birthday ng nanay niya. Kaya umuwi dito. Baka hindi niya alam ang ginagawa niya. Baka akala niya ako'y nakahiga doon sa kama. Kaya niya nilapitan. Alam niya ang ginagawa niya, Ma. Sinabi niya mismo sa akin na sinadya niyang iwan kayo ni Tonton doon para masolo niya ako dito sa bahay. Planado po niya ang lahat. Hindi siya nagkamali ng pasukin niya ang kwarto ko. Demonyo ang asawa mo, Ma, demonyo! At sadyang puro kakatihanan laman ng utak. Huwag mong tawagin demonyo ang papa mo! Ilang beses ko po ba sasabihin sa'yo na hindi ko siya papa at hindi ko siya matatanggap kahit kailan? Siguro, ikaw ang lumandi sa kanya, no? Tinakit mo siya kagabi, no? Baka pinapasok mo siya sa kwarto mo tapos nung nakita kayo ng lolo mo, bigla ka nalang umiyak at nagkunwaring sinasaktan ka niya para siya ang mapahamak. Hindi na nakapagpigil si Lolo Pinong sa kanyang narinig. Bigla niyang sinampal ng malakas si Mama Ida. Direktang tumama ang malaking palad ni Lolo sa pisngi ni Mama at sa sobrang lakas, nawalan siya ng balanse at napaupo sa sahig. Natulala na lang siya sa sobrang gulat habang nakahawak sa kanyang namumulang muka. Walang kahit na anong awa akong naramdaman para sa kanya. Nararapat lang sa kanya ang sampal na yon para tuluyan ng magising sa pagkabulag si Mama. Ibang klase kasi talaga niyang ipagtanggol
ang manyakis niyang asawa. Napakalaki mong tanga, Ida! Mangmang! Manhid! Hindi mo nakita na sinasaktan ng lalaking yun ang anak mo! Kahapon pa lamang pagdating ko dito, nakita ko ang mga pasan ni Stella. Binubugbog ng lalaking yan ang anak mo kapag wala ka! Tanga! Tay, kasi ano Tumigil ka! Sige! Subukan mo pang ibuka ang bibig mo at tatahiin ko na yan! Tignan ko lang kung makapagsalita ka pa. Kilala mo ko, Ida. Masama akong magalit at magpapasensahan talaga tayong dalawa. Dahil mula sa araw na ito, humanda sa akin ng asawa mo. Pagbabayaran niya ang lahat ng ginawa niya sa apo ko. Tay, wag naman. Pagsasabihan ko na lang po. Huwag niyo na po siyang parusahan, parang awa niyo na. Konsentidor ka nga talagang lintik ka. Talagang ikaw pa nanghihingi ng awa ngayon para sa kanya. Wala kang kwentang inahayop ka. Kung ako sa'yo, kung meron pang natitirang katinuan dyan sa utak mo, hiwalayan mo na ang demonyong yan. Sumama na lang kayo sa akin sa probinsya. Hindi. Hindi ko hihiwalayan ang asawa ko. Tay, asawa ko si Rigor. Siya lang ang nagmahal at nagpahalaga sa akin. Ginampanan niya ang tungkulin niya bilang asawa ko. Hindi siya masamang asawa at mahal ko siya. Emma, ako po ba? Hindi mo mahal? Mahal kita. Anak kita. Pero Stella naman, asawa ko si Rigor. Pamilya natin siya. Siya ang kasama ko rito. Mahal niya ako. At mahal niya rin kayo ni Tonton. Kaya pakiusap, ayusin na lang natin to. Pag-usapan na lang natin ang mabuti. Pag-usapan? Tarantado! Wala na tayo dapat pag-usapan pa! Stella, mabuti pa ihanda mo na mga gamit mo. Uuwi na tayo. Isasama na kita sa bahay. Doon ka na tumira sa akin. Tay, ano ba naman yan? Huwag mo naman kunin ang anak ko. Mas mapapabuti siya sa poder ko. At ikaw, kung gusto mo manatiling maging tanga, bahala ka sa buhay mo! Mabilis kong inayos ang mga gamit ko sa loob ng kwarto. Nagbalot na lamang ako ng ilang pirasong damit at mga mahalagang bagay na hindi ko pwedeng iwan sa bahay. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Agad kaming bumiyahe ni Lolo pauwi ng probinsya at tuluyan naming iniwan si Mama. Nang makarating kami sa bahay ni Lolo, nakaramdam ako ng totoong peace of mind. Wala nang kaba sa dibdib ko. Araw-araw, wala na akong iniiwasan at hindi ko na kailangan mag-lock ng pinto. Nangako rin si Lolo na siya na ang bahalang magpapaaral sa akin kapag panatag na talaga ang loob ko. Naging tahimik, masaya at maayos ang araw-araw ko roon kasama ang lolo ko. Pero makalipas ang isang buwan, nagulat na lang ako isang umaga. May humintong tricycle sa mismong tapat ng bahay ni Lolo. Paglabas ko para tignan kung sino ang dumating, nanlaki ng gusto ang mga mata ko. Nakita ko si Mama at Tonton na bumababa. At ang mas nakakagalit, kasama rin nila si Rigor. Ano ginagawa niyo dito? Bakit po kayo sumunod dito? Stella, nandito kami para sunduin ka. Umuwi ka na. Hindi pwede yung ganito. Pamilya tayo eh. Ayoko na pong bumalik sa inyo. Okay na po ako dito kay Lolo, kaya please lang. Iwan niyo na po ako dito. Pwede ba? Tigilan mo na nga yung pag-iinarte mo. Kailangan mo nang umuwi ngayon din. Ayoko nga po eh. Umalis na kayo. Lolo Pinong! Lolo Pinong! Huwag ka na sumigaw, Ate Stella. Ang arte-arte mo naman. Ikaw na nga lang yung pinapauwi, ayaw mo pa. Pinapatawad ka na nga ni Papa sa mga maling kwentong ginawa mo sa kanya tapos ikaw pa to nagmamalaki. Anong sabi mo? Bakit ganyan ka magsalita sa akin, ha? Ano? Nagaya ka na din sa kanila? Ewan ko sa'yo. Mama, Papa, bakit ba kasi kailangan pa nating sunduin to? Hayaan na lang natin siya dito kung ayaw niyang bumalik. Mabulok siya dito kung gusto niya. Aba, bastos ka!
Tumigil ka, Stella. Huwag mong saktan ng anak ko, ha? Mabuti pa, halika na. Pagkasabi nun ni Papa Rigor, ay bigla na lang niyang hinablot ang braso ko. Wala akong nagawa nang puwersahan niya akong kinaladkad papunta sa naghihintay na tricycle sa kalsada. Nagpupumiglas ako ng pilit pero hindi ako makawala. Nanghingi ako ng awa sa mama ko pero nakatayo lang siya roon at pinapanood ako. Walang ginagawa ang sarili kong nanay habang sinasaktan ako ng bastos niyang asawa. Si Tonton naman ay nakangisi lang habang nakatingin sa akin. Sakto naman dumating si Lolo galing sa bukid. Dala-dala niya ang itak. Nang makita niya ang ginagawa ni Rigor, namula siya sa tindi ng galit. Mabilis siyang lumapit sa amin. Bitiwan mo siya, hayop ka! Bitiwan mo ang apo ko! Walang hiya kang demonyo ka! Subukan mong isakay sa tricycle na yan si Stella! At tatagpasin ko talaga ang leg mo! At sa tingin mo ba, ay natatakot ako dyan sa itak mo? Hindi ako natatakot dahil meron ako nito. Ano yan? Bakit may baril ka? Pinaghandaan ko ang araw na to para mabawi sa'yo si Stella. Sinusundo na namin ang anak namin at kung di ka papayag, mapipilitan akong pasabugin niyang bungo mo. Wag! Huwag mo saktan ang lolo ko, parang awa mo na! Wag si Lolo! Kung ayaw mo may mangyaring masama sa lolo mo, pues umayos ka. Kailangan mong sumama sa amin. Umuwi ka na. Bitiwan mo si Stella! Ano ba, Ida? Ano ba itong ginagawa niyo sa apo ko? Binabawi lang ho namin ang anak ko. Hindi gamit na kailangan bawiin ang anak mo. May sarili na siyang pag-iisip. Hayaan mo na siya dito, Ida. Nakikiusap ako sa'yo. Mas mapapabuti dito ang anak mo. Tumahimik ka na nga, tanda. Lolo ka lang. Wala kang karapatang magdesisyon para kay Stella. Saka pwede ba? Ibaba mo na nga yung itak mo. Kundi pasasabugin ko talaga yung bungo mo, hindi. Mga demonyo kayo. Mga demonyo kayo! Tay! Tama na yan! Hayaan mo na lang kami para di na lumaki ang gulo. At ikaw naman, Stella, sumakay ka na lang ng maayos. Oo nga naman ate, sumakay ka na ng tricycle. Ang dami-dami nung nakatingin sa atin nung nakakahiya na. Sige na. Oo, nasasama na ako. Ibaba niyo na po ang baril niyo. Huwag niyo pong sasaktan si Lolo. Nakikiusap po ako sa inyo. Sasama na po ako. Yan! Marunong ka naman palang sumunod kagad eh. Daming pang arte. Ida, Tonton. Sakay na di kayo. Stella, apo! Huwag kang sumama sa kanila! Papatayin ka ng hayop na yan doon! Manahimik ka na, tanda. Naririndi na ako sa'yo. Baka barilin talaga kita dyan. Wag! Lo, tama na po. Tama na. Ayoko po may mangyaring masama sa inyo ng dahil sa akin. Sasama na lang po ako sa kanila. Ayos lang po ako. Babayaan niyo na po ako. Pagdating namin sa bahay, dumiretso ko sa kwarto ko. Padabog kong isinara ang pinto. Dumapa ako sa kama at doon umiyak ng umiyak. Wala akong ibang maramdaman kundi matinding galit at pagkadismaya. Kinagabihan, hindi ako makatulog at sa kalagitnaan ng gabi, narinig kong nagkakagulo sila sa kabilang kwarto, doon sa kwarto nila Mama at Papa Rigor. Narinig kong sumisigaw ang asawa ni Mama na para bang sobra siyang nasasaktan. Nagkakagulo sila roon. Rinig na rinig ko ang paghagulgol ni Mama at ang boses ni Tonton na natataranta at umiiyak na rin. Hindi ako lumabas. Nanatili lang ako sa loob ng kwarto ko. Nagkumot ng makapal at nagtakip ng unan sa magkabila ang tenga. Hinayaan ko lang sila sa anumang gulo ang nangyayari sa kanila. Kinaumagahan, paglabas ko ng kwarto para kumain at uminom ng tubig, napansin kong bukas ang pinto ng kwarto ni na Mama at may ilang mga tsismosang kapitbahay na nakatingin sa loob. Sumilip ako. Nakita ko si Mama at si Tonton na parang nag-aalala ng labis at namumutla sa takot. Umiiyak din sila. Ma, ano nangyayari dito?
Bakit nag-iiyakan kayo? Anong meron? Estela, ang papa mo, may sakit siya. Nagsuka siya ng napakaraming dugo sa sahig. Tapos, biglang nagsilitawan ng mga katikati sa buong katawan niya. Nagnanaknak ang balat niya at namamaga ang buong mukha niya. Anong sakit? Bakit biglaan naman yata? Hindi ko alam. Sobrang laki at matigas na matigas ang tiyan niya ngayon. At may mga lumalabas na itim na insekto sa bibig niya tuwing umuubo siya. Diyos ko, Stella. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Talaga? Aba, tinatablan din pala siya ng sakit. Tama na, Stella. Huwag kang magsimula ngayon. Biglang tumayo si Mama at hinila niya ako palabas ng silid papunta sa kwarto ko. Agad niyang isinara ang pintuan at hinarap ako. Titig na titig siya sa mukha ko at seryosong-seryoso ang kanyang mukha. Ano ba, Ma? Ano ba problema niyo? Nasasaktan ako. Ano ba? Estela, alam ko kung sino may gawa nito. Kilala ko kung sino nagpapahirap sa asawa ko ngayon. Naalala ko ito nang nakita kita. Oh, ano namang kinalaman ko dyan? Ang lolo mo. Siya ang may kagagawa nito. Ha? Anong si lolo? Nababaliw ka na talaga, Ma. Paano naman gagawin ni lolo yan? Nasa probinsya siya at nandito tayo sa ibang lugar. Ano to? Naghahanap na naman kayo ng masisisi, Ma? Gagawa ka ng kwento para ano? Para manira ng ibang tao? Ma, huwag niyo namang isisi kay lolo mga kamalasang dinadanas nyo. Pambihira naman kayo. Pati taong nananahimik dinadamay nyo. Hindi ako gumagawa ng kwento. Marunong mambarang ang lolo mo. Bata pa lang ako. Alam ko na yan. Namana niya ito sa kanyang mga magulang na may ganyang kaalaman. Gumagamit siya ng itim na kapangyarihan at mahika. Sigurado talaga ako na siya ang may kagagawa dito. Pakiusap. Tawagan mo ang lolo mo. Sabihin mo sa kanya, huwag naman niyang saktan ang asawa ko. Maawa siya. Huwag niyang patayin si Rigor. Grabe ka naman, Ma. Mambabarang si lolo. Nababaliw na talaga kayo. Kung ano-ano ng kasinungalingan na lumalabas sa bibig niyo. Anong lolo ko may gawa? Walang ibang may gawa niyan kundi ang asawa mo. Yan ang napala niya sa lahat ng mga naging kababuyan niya. Baka naman may nakuha siyang impeksyon sa kung kani-kaninong babae dyan sa labas. Kaya siya nagkakaganyan. Hindi totoo yan. Binarang talaga siya. Pakiusap, maniwala ka sa akin. Sige na, tawagan mo na lolo mo. Ikaw lang ang pakikinggan nun. Sige na, gagawin ko lahat ng gusto mo. Hihingi ako ng tawad sa lahat ng naging pagkukulang ko, anak. Tulungan mo kami ng papa mo. Ayoko. Nung totoo man, na binarang yan si Papa Rigor, wala akong pakialam. Hindi ko tatawagan si lolo para pakiusapan. Deserve yan ng asawa mo. Sana nga, mabulok na siya ng tuluyan sa kama niya para mapagbayaran niya ang lahat ng mga ginawa niyang pang-aabuso sa akin. Estela, huwag ka namang ganyang kalupit. Naghihingalo na ang tao doon. Asawa ko siya. Paano na kami ni Tonton kapag nawala siya? Problema niyo na po yun. Parang awa mo na, Stella. Sige na. Ikaw ang dahilan nito. Kaya binarang ang asawa ko ay dahil sa'yo. Kaya pakiusap, ayusin mo na to. Teka lang. Bakit naman sa akin mo naman sinisisi ang nangyayari sa kanya? Hindi ba pwedeng karma yan? Ang tawag dyan, digital karma. Yung mabilis yung ganti ng tadhana dahil sa maling nagawa niya. Hayaan mo na siyang mamatay dyan. Hindi ako maawa sa kanya. Walang nagawa si Mama kundi ang umiyak ng umiyak. Tinalikuran ko siya at iniwan sa loob ng kwarto ko. Wala akong balak tulungan ang demonyong sumira sa buhay ko. At lalong wala akong balak pigilan si Lolo kung totoo man ang mga sinasabi ni Mama. Samantala, habang lumilipas ang mga araw, ay parang naging impyerno na ang bahay namin para kina Mama
at Papa Rigor. Araw-araw ay naririnig ko ang paghihirap ng lalaking yon. Sigaw ng sigaw sa loob ng kwarto nila si Papa Rigor. Palala ng palala ang sitwasyon niya sa pinaka nakakadiring paraan. Pumuputok ang mga malalaking sugat sa kanyang katawan at naglalabas ito ng maitim at mabahong nana na puno ng malalaking uod at napapaligiran ng langaw ang buong kwarto nila. Nangangamoy na bubulok na laman ang buong bahay namin kahit buhay pa ang tao. Hindi na siya makakain at hindi na rin siya makapagsalita dahil patuloy sa paglabas ang mga maiitim na uod. Ang kanyang tiyan ay sobrang laki at umumbok ng gusto na kulang na lang ay pumutok sa sobrang pagkabatak ng balat. Wala ni isang doktor ang makapagpaliwanag sa misteryong sakit niya. Lahat ng ospital ay pinuntahan nila, ngunit pinapauwi lang din sila dahil hindi nila kayang gamutin. Ipinatingin din siya sa albularyo pero wala din silang magawa. Huli na para sa asawa ni Mama. Pero isang araw, biglang lumapit sa akin si Mama at kinausap ako ng masinsinan. Anak, nahihirapan na talaga ako sa sitwasyon natin. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng lakas sa araw-araw. Pagod na ang katawan ko at ang isip ko. Pinili mo yan, Me. Pinili mo manatili sa tabi ng lalaking yan. Kaya panindigan mo ang pag-aalaga mo sa kanya. Kaya nga Pero alam mo, naaawa na talaga ako ng gusto sa Papa Rigor mo. Hirap na siya. Gusto ko man siyang dalhin sa ospital ulit. Pero wala naman silang magagawa doon. Wala namang maitutulong ang mga doktor. Nasasaktan na talaga ako. Nahihirapan ako makita siyang ganyan. Hindi kinaawaan ng demonyo, Mama. Hanggang ngayon ba, Stella? Ganyan ka pa rin mag-isip sa papa mo? Bakit ba ang tigas-tigas ng puso mo? Tama po kayo. Matigas talaga ang puso ko. At dahil yon sa kagagawa ng asawa mo. Kung ano nangyayari sa kanya ngayon, naiisip ko, deserve niya ang lahat ng ito. Kulang pa nga po Kulang pa yan sa pambabastos niya sa akin. Alam ko, anak. Alam mo, kung ganon, naniniwala ka na sa akin. Hindi naman sa ganon. At sabi ko, anak, alam ko namang masama ang loob mo sa akin. Malaki ang galit mo dahil naging pabaya akong ina sa'yo. Pero pasensya na, anak. Patawarin mo ko sa lahat naging pagkukulang ko sa'yo. At ganun din, hinihingi ko ng tawad kung ano man ang nagawa sa'yo ng asawa ko. Kung ano man ang hindi niyo pagkakaintindihan, patawarin mo na kami. Akala ko naniniwala ka na sa akin, pero hindi pa pala. Pero Ma, lahat ng sakit, lahat ng trauma na naranasan ko ay hindi madadaan sa isang sorry lang. Patawad po, kung hindi ko kayo mapapatawad. Iniwan ko si Mama na humahagulgol. Wala akong nararamdamang awa sa kanila. Matigas na ako. Pinatigas ng mga hindi magagandang karanasan ang puso ko. Samantala kinabukasan ay sumunod na nagkaproblema si Tonton. Bigla na lang bumagsak ang katawan ng kapatid ko. Dinapuan siya ng mataas na lagnat. Sobrang init niya at halos hindi niya maidilat ang kanyang mga mata. Nagpapanik na si Mama habang pinupunasan ng basang bimpo ang noo ni Tonton. At sa pagsapit ng madaling araw, nagsimulang magdelirio si Tonton. Nagsasalita siya ng walang tigil habang nakatitig sa madilim na sulok ng kwarto niya. Mama, paalisin niyo siya. Paalisin niyo po, matandang yan, Mama. Matanda? Aba, wala namang matanda dyan, anak. Hindi, Mama, may matandang lalaki po, ayan o. May hawak po siyang manika at tinutusok-tusok niya ng malaking karayom. Nakakatakot siya. Natatakot po ako sa kanya.
Anong itsura ng matanda, anak? Sino siya? Hindi ko po siya kilala. Pero kasi lukot-lukot po yung mukha niya eh. Tapos ang laki ng eye bag niya. Paalisin niyo po siya rito, ma. Ayoko na po dito. Labis na namutla si Mama nang marinig yun. Napahagulgul siya ng malakas at niyakap ng maigpit si Tonton. Dito na napagtanto ni Mama na totoo lahat ng hinala niya. Ang sarili niyang ama ang nagpaparusa sa asawa niya at ngayon ay sa kanyang anak. Plano niyang umuwi sa probinsya pero hindi niya ito magawa. Hanggang isang araw, bigla na lang nagpakita si Lolo sa bahay namin. Tay, dumating ka. Oo, nagpunta ako dito para bisitahin ang apo ko. Tay, maawa po kayo. Bawiin niyo na po ang sumpa kay Rigor. Hindi ko na po kaya. Pati si Tonton ay nagkakasakit na dahil sa takot. Talaga bang maaatim mong pati ang sarili niyong apo ay nasasaktan ninyo? Anong klase kayong ama? Anong klase kayong lolo? Anong klase nga ba? Ang lakas ng loob mong tanungin sa akin yan pagkatapos ng lahat ng katangahan mo. Para sabihin ko sa'yo, hindi ko kinukulam si Tonton. Ang bata ay nagkakasakit na dahil sa tindi ng takot at sa dumi na dala ng umaalingasaw na katawan ng asawa mo. Pero si Rigor, siya ang sadya ko dito. Sadya, anong gagawin niyo? Sasaktan mo ba ang asawa ko? Tutuluyan mo na ba siya? Tay naman, parang awa niyo na, itigil niyo na po ito. Maawa ka naman. Ginawa mo na siyang bangkay kahit buhay pa. Tumabi ka nga riyan. Ayoko ng anuman drama dito. Dinaanan lang ni Lolo si Mama na para bang hangin at diretso siyang naglakad papasok sa kwarto ni na Mama at Rigor. Sumunod kami ni Mama sa likod niya. Pagpasok namin, halos masuka ko sa tindi ng baho na sumalubong sa amin. Mas malala pa ito sa amoy ng patay na hayop. Lumapit si Lolo sa gilid ng kama kung saan nakahiga ang amain ko. Nakatayo lang siya roon. Matigas ang tindig, walang emosyon ang muka, at malamig na nakatitig sa naghihingalong lalaki. Si Rigor naman ay dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata na puno ng nana at muta. Kitang-kita ang matinding takot sa mukha niya nang makilala kung sino ang nakatayo sa harap niya. Nanginginig ang buong katawan niya habang pilit na iniiwas ang kanyang tingin kay Lolo. Hoy, Rigor! Naririnig mo ba ako? Opo. Mabuti kung ganon. May gusto lang akong sabihin sa'yo. Makinig kang mabuti, ha? May pagkakataon kang gumaling. Yun ay kung aaminin mo ang lahat ng ginawa mo kay Stella sa harap ng asawa mo. Ipagtapat mo sa kanya ang lahat ng kabastusan at kababuyan mo. Kapag nagsinungaling ka pa, hindi ka na aabutan ng sikat ng araw. Kaya magsalita ka na. Ida, patawarin mo ako. Bakit ka humihingi ng tawad? Totoo lahat ng mga sinabi ni Stella. Totoong sinasaktan ko siya at ilang beses ko na siyang pinagtangkaang gasain. Hindi siya nagsisinungaling. Niloko kita, Ida. Patawarin mo ako. Patawad. Nang marinig yun ni Mama, parang gumuho ang buong mundo niya. Nanlaki ang kanyang mga mata at napuno ng matinding galit ang kanyang muka. Nawala ang lahat ng awa niya para sa asawa. Bigla siyang sumugod sa kama at buong lakas na pinagbuntunan ng suntok at sampal ang muka at dibdib ni Papa Rigor kahit pa pumuputok ang mga sugat nito at nagnanaknak na nana. Hayop ka, demonyo ka, Rigor! Ikaw ang pinaliwalaan ko! Tinalikuran ko ang sarili kong ama at ang panganay kong anak na dahil sa'yo! Ipinagtanggol kita kay tatay!
Sinabihan ko si Stella na malante at sinungaling! Tapos totoo palang ginawa mo yun sa anak ko, hayop ka! Niloko mo ko! Walang iya ka! Mamatay ka na! Mabulok ka dyan, demonyo ka! O ano ngayon, ma? Sino ang gumagawa ng kwento sa atin ngayon? Sino ang sinungaling? Ngayon, harap-harapan mo nang narinig mula sa bibig ng mahal mong asawa kung ano ang katotohanan. Anak, patawarin mo ko. Napakatanga ko. Napakatanga ng mama mo. Patawarin mo ko, anak. Patawarin mo ako. Hindi na ako sumagot. Tinalikuran ko ang aking ina. Samantala, dahil sa ginawang pag-amin at pagtatapat ni Papa Rigor, ay dahan-dahang humupa ang labis na paglaki ng tiyan niya. Dinasalan siya ni Lolo, tapos ay nakatulog na ang lalaki. Subalit hindi ibig sabihin nun ay tuluyan na siyang magiging normal. Ang karma niya ay panghabang buhay. 6 na buwan ang nakalipas. Naging napakabilis ng panahon at tuluyan nang nagbago ang buhay namin. Pagkatapos ng araw na yon, ay iniwan ni Mama si Papa Rigor. Nag-impake sila ni Tonton at sumama sa amin sa probinsya. Mag-isa na lang ngayon si Papa Rigor at nabalitaan na lang namin na gumaling na din siya. Wala na ang sumpa na labis na nagpahirap sa kanya. Pero nanatili siyang pilay at parang patay ang kaliwang katawan. Nalumpo na din siya at hindi na makakalakad kailanman bilang kabayaran sa kanyang mga naging kasalanan. Samantala sa probinsya naman, naging maayos at tahimik ang araw-araw namin sa pangangalaga ni Lolo Pinong. Natuto si Mama ng napakalaming leksyon at bumawi siya sa akin araw-araw bilang isang tunay na ina. Si Tonton naman ay nagbago na rin ng ugali dahil malayo na sa impluwensya ng kanyang ama. Samantala, makalipas ang ilang buwan, grumaduate ako ng kolehiyo na may mataas na karangalan. Pagbaba ko sa entablado, agad na sumalubong sa akin si Lolo Pinong at si Mama Ida. Pareho silang nakangiti ng napakalawak at may mga luha ng kaligayahan sa kanilang mga mata. Congratulations, anak! Napakagaling mo! Sobrang proud na proud si Mama sa'yo. Salamat dahil nagsumikap ka at hindi ka sumuko. Salamat, Ma. Salamat po dahil nandito kayo ngayon. Sabi ko na sa'yo, Apo, basta't mag-aral ka lang na mabuti, akong bahala sa'yo. Napakasaya ko, Apo, para sa'yo. Lumapit din si Tonton sa akin. Bitbit niya ang isang simpleng pumpun ng bulaklak. Malaki na ang ipinagbago ng kapatid ko. Maayos ang kanyang gupit, malinis ang suot, at wala na ang dating aroganting muka. Iniabot niya sa akin ang mga bulaklak. Congratulations po, Ate Stella. Ang galing niyo po talaga. Ito po ang bulaklak para sa inyo. Tsaka, gusto ko rin po magpasalamat sa lahat ng tulong niyo ni Lolo sa amin ni Mama. Pasensya ka na po sa mga naging kasalanan at pambabastos ko sa inyo noon, ha. Pangako po, mag-aaral din po ako ng mabuti para matularan kita. Salamat, Tonton. Tanggap ko ang apology mo. Basta magpapakabait ka lang palagi at tulungan mo si Mama dito sa probinsya, ha? Ayos na sa akin yon. Masaya kaming nagyakap na apat bilang isang buo at totoong pamilya. Malaya na kami sa lahat ng takot, sakit at multo ng nakaraan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Panyero. Masayang masaya po ko dahil binasa nyo ang aking karanasan. Sana ay maiwan sa kanilang lahat ang isang aral. Ang pamilya at ang kaligtasan ng mga anak ang pinakamahalagang bagay na dapat nating ingatan. Bilang isang magulang, hindi dapat tayo nagiging bulag o bingi sa hinaing ng ating mga anak dahil lamang
sa pansariling kagustuhan o maling pagmamahal sa isang kapareha. Ang tungkulin ng isang ina ay maging kalasag ng kanyang anak laban sa anumang uri ng kapahamakan, hindi ang maging dahilan ng kanilang pagdurusa. Bukod dito, ipinakita din sa kwento na ang karma ay totoong naniningil. Walang lihim ang hindi nabubunyag sa bandang huli. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. Hanggang sa muli, mga panyero.